So dahil maganda ng panahon mga kapinta, mainit na po. Balik kahapon mainit na rin. Ang ginawa ko kahapon ay nagpintura ako ng white doon sa pipintingan ko. Kasi ulitin ko po yung sa Barangay Sawanga. So nandito na tayo mga kapinta sa Barangay Sawanga. Darating ko lang. At ito yung kanilang barangay hall. So ang una kong ginawa pagdating ko ay gumawa na ako ng grid lines na kailangan para sa pag-painting. Ang grid lines po ay doon natin ibabase yung ating ating pag sketch ng ating ito-drawing. So yung grid lines ay may number din yon sa taas, simula sa 1, 2, 3 pataas, at sa yung pababa naman ay ganun din, 1, 2, 3 pataas. So doon natin ibabase yung ating dinodrawing. So dito ay tinitingnan ko sa cellphone ko yung i-drawing ko, mayroon din siyang grid lines. Kung ano ba, kung nasaan nakalagay yung mata, halimbawa nasa number 2 at dito naman sa side na mga guhit ay number 8, so doon natin lalagay yung kanyang mata. So yan po yung basihan kung paano natin gagawin yung sketch bago tayo mag-apply ng pintura. So yung ganitong idea ay mostly na-apply po sa charcoal portrait. Pero pwede din nating gamitin din sa pag-mural or sa pag-painting ng isang tao sa wall. Kasi halos pares lang din naman po yun para makuha natin kung ano talaga yung itsura niya. Pwede din naman gamitin natin na gawin nating freehand na drawing. So kaya lang, pag freehand, hindi natin sigurado kung makukuha talaga natin yung itsura niya. So, mas maigi na gamitan po natin itong tinatawag na grid lines. So, bali dyan ay patapos na ako ng pag-sketch. Nandun ako sa may kanyang buhok. Tinitingnan ko sa aking cellphone yung aking drawing. Hanggang sa matapos ko po itong i-sketch ng aking ipipainting na tao dito sa wall. So yung pangalawa ay nilagyan ko na siya ng base na pintura na syempre kung anong kulay ng skin. Pero dito sa part na ito, unang coating ay dapat kailangan na medyo dark siya. At pagkatapos ng ano po ng base na kulay brown sa nakulay ng tao ay ang susunod ay yung minix mo na yun na parang kulay brown ay lalagyan mo po ng puti para mag-light siya, at yun na po yung pinakakulay talaga na gagamitin mo sa paggawa ng skin tone. So yun po yung parang second coating natin sa, at final na po yun. Kailangan ayusin na po natin yung pag-apply ng pintura. So bali lahat dyan ay nilagyan ko muna ng parang base na pintura, kahit yung kanyang buhok. Ayan po. Ginawa ko rin po yung kanyang buhok dyan. Pero hindi pa po yan yung final. Parang ano ko lang po yan para may basehan ako ng aking ano ng kanyang buhok. Tapos pagkatapos niyan ay yung pagde-detail na po. Yung detailing na. Halimbawa yung talagang skin tone niya, yung kulay talaga ng skin niya, tapos yung kung alin yung dark, kung alin yung kailangang light, tapos yung detail ng kanyang mga mata, yung ilong, at saka yung kanyang lips at kanyang ngipin. So pagkatapos niya ng buhok ay ginawa ko rin kaagad yung kanyang base ng kanyang suot na damit na kulay dilaw. So bali yun ay hindi ko na nakuna ng video kasi sabi ko ay hindi na siguro kailangan na videohan ko pa yon. At dito na po ako
Nagsimula na po ako sa pagde-detail ng kanyang second coating na po ito, pagde-detail ng kanyang skin tone. So, yun po, sabi ko nga, yung kulay, unang mix ko ng kanyang kulay ng base, na kulay brown, ay nilagyan ko po ito ng kaunting white para mag-light siya. At yun na po ang ginamit kong pang second coat para mapatungan yung nauna nating ipinintura na kulay brown or orange dyan sa kanyang mukha. So, sa pag-detailing po, kailangan po natin ng pointed brush. Kasi dito ang gamit ko po ay yung flat brush po ang ginamit ko dyan. So, dyan, hanggang dyan na lamang po mga kapinta.